Nawawalan ka na ba ng pag-asa na may mangyayari pa sa ating bansang maganda? Tayo po ay magbalik tanaw sa turo sa atin ng Biblia na makikita po sa Book of Galatians chapter 6 verses 7 to 8. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. In Ecclesiastes chapter 12 verse 14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Tayo po ay nakakapura na rin sa mga latest na development na ating nakikita na ang isang tumitistigo na siya ang tatanggalin ang isang nagprepresent ng tamang gawain kagaya ni Senator Marcoleta, inililihis po ang katotohanan at ini-implicate ang asawa niya. Ayan. Ito, tingnan natin kung paano po tinatakpan na ma-divert po ang ating atensyon sa ibang mga tao na hindi dapat doon nakafocus. Example po, which is nakakagulat din naman itong si Commissioner Mario Lipana sa Commission on Audit na commissioner. Ang kanyang asawa po na si Marilu Lipana ay presidente po at general manager ng Olympus Mining and Builders Philippine Corporation, a construction firm na nakasecure po ng multiple government contracts for flood control projects. Specifically, Olympus Mining, na binigyan po ng award ng 326 million worth of ongoing contracts and 178 million worth of completed projects in Bulacan. Ito po ay nakita natin during the Blue Ribbon Committee last week. Ay si Marilu Laurio Lipana ay hindi gumamit ng kanyang apelyido na Lipana, kundi siya ay gumamit ng Laurio na apelyido niya dahil conflict po of interest ito, hindi pwede. Kita niyo po how massive and extensive po yung kalokohan ng mga ito. But let us see po sa ginagawang sarswela ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee. Dina-downplay po ang partisipasyon ng DPWH Secretary Manuel Bunuan sa kaniyang growing family business noon, handling government flood control. Specifically, yung kaniyang anak na babae who is a part owner of the MBB Global Properties Corporation, na ang kaniyang mga anak at ang DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ay ang mga may-ari nito. So bakit hindi yun po ang nakafocus? And then suddenly, itong si Orly Guteza, hinanapan ng hindi daw signed ng tunay na abogada at puro walang CCTV doon sa opisina. Siya ay debunk na siya ang nag-sign doon sa dininay niya na siya ang nag-sign doon sa affidavit. Ano po ba ang sabi ng Supreme Court dito?
In the case of Juan Dilarama versus Oscar Papa and Muerfina Papa, this is the Supreme Court decision in GR 142309. The Supreme Court emphasized that while an authorized document carries a presumption of regularity, pero kung may defect lang po ng evidentiary value, doon lang po hindi magagamit ang evidentiary value. But then, during the Blue Ribbon Committee proceedings, ang Gutesa po ay nag-take oath. So, the Supreme Court ruled that inconsistencies between a witness affidavit and court testimony do not necessarily discredit the witness if the contradictions do not exist. So, ganun po ka importante na sa testimony, kahit tayong hindi mga expert, masasabi natin na hindi siya gumagawa-gawa lang ng istorya niya. Ang ating pong makikita sa ginagawa ngayon ay pag ikaw ay nagsabi, hahanapan ka ng katiwalian. Diba? So, in The Art of War of Sun Tzu, ito po yung book na aking ginagawang props. Ang ginagawa ngayon ng mga nasa nag-i-investigate kay DOJ, kay Blue Ribbon Committee, ito po yung mga key points na nakikita ng ultimong isang Pilipino na gusto bilisan na anong ginagawa ng pag-freeze man lang. Kung during the evaluation ng court, hindi naman pala talaga totoo yung sinabi ni Gutesa, di tanggalin ang pag-freeze ng mga assets ng mga pangalan ni Eric Yap, ni Saldico, ni Martin Romualdez. Diba? So, deception, misdirection, unpredictability, grabe, illusion na ito yung mga dapat kunin. Kaya si Marcoleta, nakaka-relate po ang milyong mga tao sa dismay, sa frustration na kino-confuse po ng enemy. The whole secret lies in us being confused para hindi po natin ma-fathom or maintindihan ang real na nangyayari or factual na nangyayari sa ating pagpupursu ng ating mga flood control fund kung nasaan na yan. Also, tingnan mo yung nangyayari kay former President Duterte. Pinapasok, wala man lang abiso. Pero napakahirap, kahit yung mga asawa, napakahirap na papasukin doon sa facility ng kanyang kulungan. At natumba pa yung matanda. And yet, they are the ones saying na gumagawa-gawa lang ng istorya si Duterte para mailabas. Diba? Up to when? Up to when will the Filipino people be betrayed and deceived? Larak-larakan na po. Ulitin ko, ginagawang mangmang ang Pilipino at sinusuhulan ang lahat ng tao in order to segue ng mga oligarch
ng mga tao na mayayaman dahil kung maibalik na naman ang isang Duterte, magiging stricto na naman sa tax collection, magiging stricto naman sa pagtugis sa mga drug lords na sinisira po ang mga buhay ng pamilya at ng mga bata ng ating lipunan. Salamat sa pakikinig.